ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Aliw talaga tong BFF ko. Daming sinesend na kalokohan. Nak, ano yan? Ay, kayo pala, Nay. Oo, naririnig kasi kitang tumatawa dyan, kaya na-curious ako. Galing ako sa paghuhugas ng kinainan natin, kakatapos ko lang halos. Sipag nyo naman po. Dapat ako na lang yung naghugas ng pinggan bago ako matulog. Nagpapatunaw pa po ako kaya tumambay muna ako rito sa sala. Hayaan mo na, ayos na yon. Saka pagod ka, galing kang trabaho, kaya dapat nagpapahinga ka na pag-uwi mo rito. Ayos lang naman po ako. Kayo nga yung mas pagod dahil nakwento ng bunso natin na tumanggap na naman pala kayo ng labada. At halos inabot daw kayo na maghapon. Oo, ganun na nga. O urong ka nga at uupo ako. Sige po. Grabe, sumakit ang likod ko dun ah. Dapat hindi na kayo naglaba. Sayang din kasi yung bayad. Tingnan mo na, ipambili pa natin ng masarap na ulam. Bakit? Wala na po ba kayong pera? Di ba kabibigay ko lang sa inyo ng pambudget natin? Ay, ayun na nga anak. Wala na. Ha? Bakit po? Saan napunta? Binili ko ng bigas tapos ano? Tapos? Tapos inutang ng kuya mo. Bakit po inutang ni kuya? Tsaka bakit kayo pumayag na pautangin siya? Pwede ba? Kumalma ka lang muna. Paano po ko kakalma? Kilala ko yung si kuya. Hindi marunong magbayad ng utang. Nangako naman siya at sinigurado kong ibabalik niya sa akin yung pera. Kasi pambudget natin yun. Sabi naman niya oo raw. At naniwala naman kayo. Siyempre, anak ko yun. Natural, maniniwala at magtitiwala ako sa kanya. Anak nyo nga po si kuya pero ibang klaseng tao yun. Sanay na sanay yun magsinungaling at magpaawa para makautang. Dami na nga utang nun sa akin na purong palista na lang sa tubig. Walang ni 5 butas na binayaran kaya hindi na yun makakaulit na manghiram sa akin. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kuya mo. Importante lang daw ang paggagamitan niya kaya hindi na ako nakatanggi. Saan daw po niya gagamitin? Pang down daw sa pangarap niyang motorsiklo. Ano? Huwag ka nang magulat dyan. Alam mo naman na matagal na niyang pangarap yun, di ba? Nahihirapan na raw siyang mag-commute mula rito sa Angono papunta sa trabaho niya sa Pasig. Lalo't matindi ang traffic. Alam mo naman nagiging embudo ang daanan ng sasakyan dyan sa Ortigas Avenue. Kaya hindi ko masisisi ang kuya mo kung bakit gustong-gusto niyang kumuha ng motor. Wala naman pong kaso kung gusto niya pero bakit wala siyang pang-down? At yung pang-budget pa talaga natin yung inutang niya. Ayun tuloy, kailangan niyo pa magkanta kuba sa pagtanggap ng labada para lang may pambili tayo ng matinong ulam. Ay, pambihira naman po, Nay. Alam ko naman po na pera niyo yan since binigay ko na sa inyo pero wag niyo naman po basta-basta ipautang kay kuya. Kahit na sabihin nung nababayaran niya mas malaki pa rin yung tsansa na hindi. Hayaan mo na, kapatid mo naman yun. Konsensya na lang niya kung di niya bayaran. Kahit nga konsensya wala na yata si kuya. Lumina naman. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Alam niyo yan pero hindi niyo lang tanggap na ganun talagang ugali ni kuya. Hilig niyo po kasi siyang paboran at bebehin ni tatay kaya nasasanay. Buti pa matutulog na ako. Bigla akong inantok. Papadudot sobrang sama ng loob ko kay nanay dahil nagawa niyang ipahiram kay kuya ang budget namin sa pagkain sa loob ng 2 linggo. Pero na-realize ko na baka napilitan lang siyang gawin yon dahil kilala kong mapilit ang kuya ko. Kumbaga spoiled ito at kung ano ang gusto niya ay nakukuha niya. Sa kabilang banda ay hindi ko pa rin mapigilang maghinanakit sa kuya ko dahil wala siyang kusa na tulungan ako sa pagtatrabaho. At katulad ng inaasahan ay hindi nga binayaran ni kuya ang perang hiniram niya kay nanay kaya nag-abot na naman ako ng pambudget namin.
At kahit na gusto kong magsisigaw sa irita ng mga panahong yon, ay hindi ko na ginawa, Papa Dudut. Hindi ko na rin kinumpronta si Kuya dahil alam kong mauuwi lamang sa away ang pag-uusap namin. Hindi rin kasi yon makaintindi at ayaw na pinagsasabihan. Kaya naman kahit mga magulang namin ay napapasunod niya. Ewan ko, pero ang malas ko sa kuya ko, kaya madalas ay naiinggit ako sa iba na mayroong responsable at mabait na nakatatandang kapatid, Papa Dudut. Nak, pwede ka bang makausap? Tungkol saan po, Tay? Nakwento kasi sa akin ng nanay mo na nagalit ka raw nung pinahiram niya ng pera yung kuya mo pang down dun sa pangarap niyang motorsiklo. Totoo ba yun? Hindi naman po ako nagalit. Pero sumama po yung loob ko kasi kilala kong sinungaling si Kuya eh. O, kita nyo na? Sabi niya babayaran niya sa sweldo niya pero nakalipas na yung 1 linggo wala pa rin siyang inaabot kay nanay. Tapos nung siningil siya, sinabihan lang na ibigay na lang daw sa kanya. Tama po ba yun eh? Pambudget natin yun sa pagkain at ulam dito sa bahay. Ay, alam kong mali yung ginawa ng kuya mo pero intindihin mo na lang. Wow! Ako pa po ba talaga yung dapat umintindi? Oo, kasi bago naman siya pahiramin ng nanay mo ng pera, kinausap kami ng masinsinan ng kuya mo na gustong gusto na niya raw kumuha ng motorsiklo. Kaso kulang yung pang-down niya kaya hiniram niya yung pambudget na binigay mo sa nanay mo. Alin po yung iintindihin ko doon? Na gustong-gusto na niya? Pero kulang yung pera niya kaya naisip niyang hiramin at hindi bayaran yung perang ibinigay ko kay nanay? Alin po doon yung kaintindi-intindi sa ginawa ni Kuya? Na matagal na niyang pangarap magkamotor. Wow po ulit, Tay, ha? Nakakatawa naman po yun. Anong nakakatawa dun? Napangarap niya pero hindi niya pinag-ipunan. O kung wala pala siyang pang-down, sana inantay muna niya yung susunod niyang sweldo para makumpleto yung pera niya at hindi niya kailangan manghiram kay nanay. Tapos ngayon ako yung mamomroblema kasi wala na tayong makain dahil wala na rin yung perang pang-budget natin. Pasensya ka na kasi di sapat yung sweldo ko. Lalo't kaunting araw lang ako nakapasok sa trabaho. Gawa nang nagkasakit ako. Wala naman pong problema dun. Okay lang po yun. Pero sana hindi basta-basta naniwala si nanay kay kuya. Lalo na't nuknukan ng sinungaling yung taong yun. Huwag mo namang pagsalitaan ng ganyan ng kuya mo. Pinipilit ko naman pong hindi pero nakakainis pa rin eh. Sabi ng kuya mo, masayang masaya raw siya at lalong na-inspire sa pagpasok sa trabaho dahil may bago na siyang motor. Di ka ba masaya para sa kanya? Mukha po ba akong masaya? Lumina naman. Sorry pero ayoko lang magpaka-plastic, Tay. Ang unfair lang kasi ako gustong-gusto ko na rin kumuha ng motorsiklo noon para hindi na ako magko-commute pero pinagbawalan niyo ako ni nanay kasi ayaw niyong mayroon akong hinuhulugan buwan-buwan. Sabi niya mahirap magkautang, ganito ganyan, tapos delikado rin magmotor, tsaka takaw disgrasya. Sinunod ko po kayo kasi mga magulang ko kayo at tiniis ko na lang yung pagko-commute kahit mahirap at nakakapagod. Tapos nung si kuya na yung kumuha, ura-urada kayong pumayag at hindi pa kayo nagdalawang isip na ipahiram sa kanya yung pera na kung tutuusin ay galing sa akin. Iba naman kasi yung kuya mo sa'yo. Lalaki yun, tapos babae ka. Siyempre, matatakot kami ng nanay mo para sa kaligtasan mo. Mag-iingat naman po ako at marunong na rin naman ako magmotor. Wala lang po talaga kayong tiwala sa akin, pero pag kay kuya laki ng tiwala nyo. Malaki rin ang tiwala namin sa'yo. Huwag mo ngang sabihin yan. Hindi ko lang po mapigilan. Kasi kahit nung pamani, ramdam ko na mas paborito nyo si kuya kaysa sa akin. Hindi naman po sa panunumbat. Pero kung sino pa yung paborito nyong anak, madalas konsumisyon nyo pa ni nanay. Papadudod, sinubukan kong intindihin si kuya pero unti-unti na lamang ako nawala ng amor sa kanya. Dahil sa araw-araw na lamang na ginawa ng Diyos.
ay hindi ko siya nakitaan ng pagkukusa at pagsisikap sa buhay, natulungan ako upang itaguyod ang aming pamilya. Sa kabila ng lahat ay siya pa rin ang pinapabura ng mga magulang namin. Ewan ko ba pero bakit ako ang kailangang umunawa palagi? Nagpatuloy ang usapan namin ni tatay hanggang sa mabanggit niyang dagdagan ko raw ang pera na ibibigay niya para sa bunso namin na meron na naman palang sinalihang contest. Hindi naman sa pinagbabawalan namin siya pero palaging natataon na petsa de peligro pa talaga siya. Mangangailangan ng pera para makabili ng damit na gagamitin niya sa sinalihan niyang patimpalak. Mabuti sana kung sa bawat panalo niya ay nagbabahagi siya ng premium pera sa pamilya namin pero hindi nga niya mabilihan si nanay at tatay kahit ni isang balot ng tinapay at soft drinks. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mahal ko ang mga kapatid ko pero sa tinagal-tagal ng panahon na tinutulungan ko sila siguro ay nagsawa na rin ako. Hindi kasi sila marunong magpasalamat at talaga namang may ugali na hindi maganda ang dalawang yon. Kaya sinong gaganahan na tulungan sila, hindi ba? Sa kabilang banda ay hindi ko naman matiis na hindi tumulong o mag-abot ng kaunti lalo't hirap na rin ang mga magulang namin sa pagtataguyod sa pamilya namin. Yun din ang rason kung bakit hindi ko pa rin magawang bumukod ng bahay dahil naaawa kong iwanan sina nanay at tatay. Lahat ng anak ay pangarap na patigilin na sa paghahanap buhay ang mga magulang nila. Lalo kung may edad na ang mga ito at meron na rin silang kakayahang magtrabaho. Yan ang eksaktong gusto kong gawin kay tatay dahil marami na rin siyang aksidente na pinagdaanan sa pagiging machine operator. Nandun yung kamuntik na siyang maputulan ng braso, naipit ang daliri niya at kung ano-ano pang disgrasya kaya natatakot na rin akong pagtrabahuhin siya. Kaya lang pag tuluyang huminto si tatay ay sa akin naman maaatang ang buong responsibilidad upang itaguyod ang aming pamilya, Papa Dudut. Wow! Buti pa sila nakapag-beach na. Sino nakapag-beach? Nagulat naman po ako sa inyo, Nay. Ay, bawas-bawasan mo kasi ang pagkakape mo. Nagiging magugulatin ka na eh. Nako, wag niyo na po sisihin yung kape. Kasi yun na lang yung bumubuhay sa sistema ko. Kailangan ko ng kape para maging alerto at hindi antukin lalo na sa trabaho. Nakakailang kape ka pa bukod sa iniinom mo rito sa bahay natin tuwing umaga. 4 pa yung pinakamarami. Ay, maghunos dili ka nga sa kakakape mo. Masama rin sa katawan yung sobra-sobra. Ayos lang po ko. Tsaka alam ko naman po yun, kaya nga sinusubukan ko na ring bawasan. Siguro nakakadalawa na lang ako. Pero pag di talaga kaya, hanggang 3. Basta bawasan mo kasi nagiging nerbiyosa ka. Ako ay nagpapaalala lang bilang nanay mo. Mahirap na yung may mangyari pa sa yung di maganda kakakape mo. Sinasabihan niyo rin po ba si Kuya pag napapasobrang alak niya? Kung uminom yun ng alak parang isda eh. Hindi pa nagtitira ng pang-uwi. Kaya madalas gumagapang. Ay, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Ayoko mangyari yun sa kuya mo. Ayoko rin may mangyari sa'yo pag di mo pa binawasan yung kakakape mo. Kayo naman ay, pinag-initan niyo pa yung pagkakape ko. Oh, mabalik tayo dun sa tanong ko. Sino yung sabi mong nakapag-beach na? Yung friend ko po rito sa Facebook. Nagpunta po sila sa isang beach sa Batangas. Maganda naman po doon kasi white sand din. Pero ako pangarap ko sa Boracay talaga pumunta eh. Kaya lang malayo yon, saka magastos. Medyo, kaya nga dapat pag-ipunan po talaga ng gusto. Kaya lang, mukhang hanggang pangarap ko na lang po yun dahil nga hindi ako makapagtabi. Gawa ng kulang pa yung sweldo ko pambigay dito sa bahay. Lalo ngayon na napapadalas pag-absent ni tatay sa trabaho kasi nagkakasakit siya. Oo nga eh. Hindi na mawala yung pag-aalala ko dun sa tatay mo, gawa ng matanda na rin. Ay,
Tungkol naman dun sa sinabi mong hanggang pangarap na lang, pasensya ka na talaga anak. Kung kailangan mong saluhin yung pinakamalaking parte ng responsibilidad para buhayin tong pamilya natin. Pasensya ka na kung nauubos yung pera mong pambigay sa amin. Kasi nga kulang na kulang talaga kinikita ng tatay mo. Kapag naiisip ko yung pinahiram ko sa kuya mo noon na pang down ng motor niya, tapos di na niya binayaran nalulungkot talaga ako. Hindi na kasi ko nadala dyan sa kapatid mong yan. Masyadong mapilit kaya napipilitan din akong pagbigyan na lang. Wala na po yun. Tapos na yun. Nakapag-move on na ako doon kaya dapat wag niyo na pong isipin yun. Wala na tayong magagawa sa ugali ni kuya. Pilitin niyo na lang na hindi magpadala sa kanya sa susunod kasi dapat kayo pa rin yung sundin niya dahil nanay niya kayo. Tignan niyo ako, hindi na siya makautang sa akin. Kaya nga lagi nga niyang nirereklamo sa akin na di mo na siya pinahihiram. Kasalanan naman niya kasi hindi siya nagbabayad. Hindi naman po ko charity para palagi magbigay. Tsaka may trabaho rin naman siya at kumikita ng sarili niyang pera. Pero bakit kailangan niya pa mangutang sa akin, di ba? Wala na raw kasing natitira sa sweldo niya kasi mababa lang naman daw ang kinikita niya kumpara sa'yo. Tapos may anak pa siyang sinusustentuhan. Hindi ko na po kasalanan yon kasi choice naman niya yan. O siya, sige. Huwag na natin pag-usapan yung kuya mo dahil baka tuluyan ang masira ang gabi mo. Ayoko namang matulog ka na may sama ng loob sa kanya. Sabi mo nga naka-move on ka na sa ginawa niya. Mga padudot, nagpatuloy ang pag-uusap namin ni nanay hanggang magtapos yon na hiningaan niya ako ng pera pandagdag sa bills. Wala na ako nagawa kasi kulang talaga ang sweldo ni tatay para mabayaran ang mga yon. Buti na lamang at malapit na ulit ang sahuran kaya magkakapera na ako. At kahit na nakapaglabas ako ng sama ng loob at tampo sa nanay ko, ay hindi pa rin gumaan ang loob ko. Lalo pa ngayon at bumigat nung kinakailangan ko na namang maglabas ng pera upang mabayaran ang bills namin. Ewan ko ba papadudot, feeling ko ay ang sama-sama kong anak kasi hindi na nagiging lubos yung kasiyahan ko kapag tungkol sa pamilya ko. Tumutulong ako sa ibang tao kapag nakakaluwag ako pero bakit pagdating sa pamilya ko ay may mga pagkakataon na mabigat sa pakiramdamang pagtulong ko sa kanila. Doon ko na nga kwestiyon ang aking sarili kung tama bang maramdaman ko ang bagay na yon pero hindi nyo rin ako masisisi. Lalo pat nabibigatan na ako sa pagdadala ng buhay. Isang araw ay meron na namang kinaharap na pagsubok ang aming pamilya matapos muling magkasakit ni tatay, Papa Dudut.
Akin na anak. Kanina pa talaga ako inaatake ng ubo. Halos di na nga ako makahinga. Kaya nga po natatakot na ako eh. Huwag kang matakot. Ayos lang ako. Akin na yung tubig, tsaka yung gamot ko. Ito po. Aalalayan ko na po kayo. Ay, salamat Lumina. Gusto niyo po bang humiga para makapagpahinga na kayo? Mamaya na. Hindi pa naman ako inaantok, tsaka dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Sige po. Alam mo namang hindi ko makakwentuhan yung mga kapatid mo. Buti nga ikaw nakakausap ko. Wala naman pong kaso yun. Kwentuhan lang pala eh. Basta andito ako sa bahay at kung may oras, bakit hindi, di ba? Ayun na nga. Mga kapatid mo kasi, kahit saglit lang di makausap. Laging busy, lalo na yung bunso. Siyempre, minsan gusto ko namang kumustahin pero pagdating sa mga kaibigan, kaya naman makipag-usap ng matagal. Naku, yung babaeng yun talaga makukutosan ko na eh. Mabilis lang kausap pag may hihingin. Baka ganun na talaga mga kabataan ngayon. Hayaan niyo po kakausapin ko yung bunso natin. Wag na, baka sabihin nun masyado akong madrama. Tsaka baka lalong mainis sa akin yun. Katulad nung nakaraan na sinubukan kong makipagkwentuhan sa kanya. Talaga? Nainis pa siya sa inyo ng dahil lang doon? Oo, pero ayos na yun. Ay hindi ayos yun, Tay. Mas lalo ko siyang dapat kausapin. Bakit siya maiinis tatay niya kayo? At kung may panahon siya makipag-usap sa mga kaibigan niya, dapat mas lalo siya magkaroon ng panahon na kausapin ng mga magulang niya. Grabe na talaga ugali ng babae niyo, masasabunutan ko na yun. Sabing wag na, baka mag-away lang kayo. Tsaka ayoko namang ma-stress ka. Hindi na po talaga maaalis stress ko sa dalawa kong kapatid. Pagpasensyaan mo na lang. Nakakasawa na po magpasensya, Tay. Para silang tumatandang paurong eh. Napansin ko rin yan. At yan yung rason kung bakit kahit na matanda na kami ng nanay nyo, ayaw pa rin naming mawala sa mundong ito. Eh wag naman po talaga muna. Pero sa totoo lang, pagod na rin kami anak. Ito, sa'yo ko lang masasabi kasi sa mga anak namin, ikaw lang yung malapit sa amin ng nanay mo. Opo, pero ano po ba yun? Na wala kaming ibang dasal gabi-gabi, kundi magbago na yung mga kapatid mo. Kumbaga, mas maging responsable sila sa buhay at sa sarili nila katulad mo. Lalong-lalo na yung kuya mo dahil may anak na rin siya. Pag nangyari yun, pwede na kaming mawala ng nanay mo. Huwag naman po kayo magsalita ng ganyan, Tay. Hindi pa po kayo pwedeng mawala ni nanay kasi babawi pa po ako sa inyo. Napakarami mo na rin sinakripisyo para sa amin. Hindi mo na kailangang bumawi kasi kung tutusin, hindi mo naman kami responsibilidad. Nagkataon na ikaw lang yung maaasahan namin kahit na may iba pa kaming mga anak. Siguro, totoo talaga yung kasabihan na hindi lahat ng mga anak mo may pakialam sa'yo pagtanda mo. Kaya nga mas lalo kong dapat kausapin yung mga kapatid ko para mas maging maayos yung pakikitungo nila sa inyo. Hindi naman pwede na kung kailan huli na ang lahat, tsaka pa lang sila magbabago. Sana lang makinig sila sa akin. Salamat, nak. Wala pa nga po Tsaka na po kayo magpasalamat. Hayaan mo na ang tatay. Gusto ko lang samantalahin yung pagkakataon na magpasalamat sa may kapal dahil meron kaming anak na katulad mo. Yun bang responsable, mabait, mapagmahal at hindi maramot? Papadudot aminado ako na tinalaban ako sa sinabi ni tatay. At kahit na anong pigil kung hindi umiyak, ay naiyak pa rin ako. Matapos ang pag-uusap namin yon. Buti na lamang at nakatulog na rin siya matapos niyang uminom ng gamot. Pagkatapos ay nanalangin ako sa Diyos na sana'y pagalingin na niya ang tatay namin sabay pangako na gagawin ko ang lahat upang maitaguyod ng aming pamilya. Habang pinagmamasdan ko ang matamlay at pagod na mukha ni tatay ay na-realize ko na matanda na talaga siya. Kaya nga hindi nakatakataka na mabilis na siyang dapuan ng sakit.
Kasabay noon ay bumalik sa akin yung isipin na anumang sandali ay baka iwan na kami ng aming mga magulang. Ayoko mangyari yon dahil hindi ko alam kung paano ako makakausad Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, 2 linggo ring hindi nakapasok sa trabaho si tatay kaya malaking kabawasan yon sa kanyang sweldo. At bilang may trabaho sa amin na palagi nag-aambag ay ako ang sumalo sa mga gastusin namin sa bahay. Hindi nagtagal ay gumaling naman si tatay at nakabalik na sa pagtatrabaho, kaya lang makalipas lang ang 5 araw ay muling sinubok ang aming pamilya nang madisgrasya sa motor ang kuya ko. Medyo malala ang naging injury niya kaya kinailangan niyang operahan at ma-confine sa ospital ng ilang araw. At dahil wala rin siyang kapera-pera ay ako ang naatasang magbayad ng hospital bills na umabot sa 30,000 pesos. Bukod pa yung mga gamot na kinailangang bilhin habang naka-confine siya. Sobrang down at frustrated ako ng mga panahong yon kasi masasaid ang savings ko kaya naisipan kong mag-loan. Binigay ko sa kinakasama niya ang pera dahil may trabaho ako ng mga panahong yon. Hindi nagtagal ay naging maayos naman ang pakiramdam ni kuya at nakalabas siya ng ospital. Pero makaraan lang ang 2 araw ay may nalaman akong dahilan para magalit ako ng husto. Papa Dudut. Wow! Kung sinuswerte nga naman talaga si kuya! Nakabili na ng bagong cellphone, nakapagpaayos pa ng motor. At kayo, anong ginawa nyo? Hinayaan nyo lang nahingan kayo ni kuya ng malaking pera pambayad sa bills niya. Meron naman pala siyang nahiraman na! Pasensya ka na, anak. Hindi na namin sinabi sa'yo kasi sabi ng kuya mo, may paggagamitan naman siya ng mahihiram niya sa'yo eh. Tama ang tatay mo. Ilang araw din kasi siyang di nakapasok sa trabaho kaya wala siyang suswelduhin sa pagbalik niya. Desperado na siyang makautang sa'yo pero alam niya na hindi mo siya pauutangin kaya yun na lang yung paraan na naisip niyang gawin. Ayos din talaga kayo, no? Alam niyo ba na inuutang ko lang din yung perang yan kasi nga akala ko walang-wala na talaga tayong maibabayad sa ospital? Sana pala hinayaan ko na lang siya doon na hindi na makalabas habang buhay! Huwag ka namang ganyan sa kuya mo. Kuya mo pa rin yun. Saka nadisgrasya na nga siya eh. Maawa ka naman sa kanya, Lumina. Wow ha! Ako pa talaga yung dapat maawa? Siya ba? Naawa sa akin? Kayo ba naawa kayo sa akin nung konsintihin niyo na naman yung kalokohan ng anak niyong yon? Kasi kung hindi kayo naawa sa akin, grabe na kayo! Anong klase kayo mga magulang? Kaya nga pasensya ka na. Patawarin mo na kami. Wala na rin kasi kaming nagawa ng nanay mo sa kagustuhan ng kuya mo. Meron kayo magagawa, pero hindi niyo lang po ginagawa kasi natatakot kayo kay kuya. Bakit sino ba siya? Anak niyo lang naman siya, di ba? Magulang kayo, dapat kayo yung nasusunod. Alam naman namin yun, pero... Alam niyo nga pero hirap na hirap pa rin kayo makatanggi pag si kuya ang nagsabi. Kaya kahit agrabyado na isa yung anak, ayos lang sa inyo. Naisip niyo rin ba kung anong nararamdaman ko? Anak niyo rin naman ako, di ba? Sabi niyo tayo nagpapasalamat kayo sa Diyos dahil meron kayong anak na katulad ko. Yung responsable, mabait at hindi madamot. Pero hanggang kailan ako magiging responsable, mabait at hindi madamot? Kung ganyan kayo sa akin, sobra na kayo. Pasensya ka na talaga. Hindi namin sinasadya ng nanay mo na maging ganito kahinang magulang. Mahal ka namin ng tatay mo dahil anak ka namin. Pantay-pantay ang pagmamahal namin sa inyong magkakapatid. Pantay-pantay? Talaga? Kasi kung totoo man yung sinasabi nyo, hindi ko sana nararamdaman tong ganitong klase ng pakiramdam. Yung batingin ko, hindi nyo talaga ako paborito kasi yung paborito nyo si Kuya. Sunod yung bunso natin, tapos ako na yung pinakahuli. Malapit na tuloy ako maniwala sa sinasabi ng
Nagkataon lang na may pakinabang ako sa inyo kaya maayos niyo ako pinakikitunguhan. Hindi totoo yan, Lumina. Mahal ka namin ng tatay mo. Tama ang nanay mo. Mahal na mahal ka namin. Ewan ko pero nahihirapan ako talaga na paniwalaan yan. Mas nananaig kasi sa akin yung nangyari. Pasensya na rin kayo kung di pa muna ako kaagad makakausad. Hayaan mo. Ako na ang magbabayad sa hininging pera sa iyo ng kuya mo. Para naman hindi mo na yun problemahin pa. Tsaka kasalanan din naman namin ng nanay mo dahil hindi namin siya pinigilan eh. Oo nga, anak. Hindi na po. Huwag niyo na pong isipin yun. Ilaan niyo na lang yung perang ipambabayad niyo sa mga gastusin sa bahay. Dahil siguradong mababawasan yung mabibigay ko sa inyo. Kasi may babayaran pa akong loan. Papadudot ang sama ng loob ko sa kuya ko dahil nagsinungaling siya sa akin at ganoon din ang ginawa nila nanay at tatay nang konsentihin nila ang anak nila. Pakiramdam ko ay nilamangan nila ako ng sarili kong pamilya at bumalik sa akin ang magkahalong pag-aalala at pagod noong nalaman kong naaksidente si kuya at noong ipaako nila sa akin ang bills niya sa ospital. Kaya nga nakapagsalita na ako ng hindi maganda sa mga magulang ko na agad ko rin namang pinagsisihan. Gustong gusto ko nang umalis sa amin pero paano ko gagawin yon kung simot na simot ang ipon ko ng mga panahong yon. Plus meron pa akong utang na kailangang bayaran samantalang ang kuya ko ay mukhang wala lang sa kanyang nangyari. Mahirap din pala na palagi kanilang nakikitang malakas at mapagbigay kasi akala nila ay hindi ka marunong manghina at mapuno. Pero iniisip ko na lamang na pag-iipunan ko ulit ang perang gagamitin ko para makalis na sa bahay namin kaya hinayaan ko na lamang yung mangyari. Lalo ako naging masipag sa pagtatrabaho pero muni na namang binato ng pagsubok ang aming pamilya nang may ipagtapat sa akin ng mga magulang namin, Papa Dudut. Nay, bakit po hindi na naman pumasok sa school si Bunso? Ilang araw na yata siyang absent ah. Nag-aaral pa ba siya? Ha? Oo naman. Bakit mo naman niya naisip? Ikaw talaga? Iba kasi yung kinikilos niya eh. Tapos lagi pang umiiwas sa akin pag nakikita niya ako. Wala naman ako nakakahawang sakit. Ano kasi? Ano po? Tingin ko, dapat nang malaman ni Lumina yung totoo, Mal. Kabilin-bilin na ng bunso natin na wag daw nating sabihin sa ate niya. Kasi baka magalit sa kanya. Ay wow! So meron na naman po pala kayong pinagtatakpan. At ngayon si Bunso naman. Hindi naman sa ganon, nak. Hindi raw sa ganun pero ganun na rin yun. Kaya nga sabihin mo na kay Lumina. Para alam na rin niya yung nangyayari sa bunso natin. Ay, nako. Ano nga po yun? Ako na ba magsasabi o ikaw na? Kita mong bumubuelo pa yung tao eh. Ay, nak, please, huwag ka muna magagalit o magwawala o ano dyan ha. Baka ma-stress kasi yung kapatid mo pag nalaman niya na alam mo na. Yan naman po yung hindi ko may papangako. Depende sa bigat nung sasabihin nyo sa akin. Pinagtapat kasi sa amin ng kapatid mo. Nabuntis siya. Anong sabi nyo? Kumalma ka nga. Paano ko
sinabi nyo? Buntis yung kapatid ko, ang bata-bata pa niya. Hindi naman na bata yung bunso natin. 19 na siya. Bata pa rin siya para sa akin, tsaka paano nangyari yun? May boyfriend pala siya? Ayun nga, hindi rin talaga namin alam kasi masekreto yung kapatid mo. Lintik na babae yan. Nasaan na yan para mapagsabihan at masabunutan na rin? Huwag na, Lumina. Masasaktan mo pa ang kapatid mo eh. Masasaktan talaga siya sa akin kasi imbis na mag-aaral kung ano-anong inatupag niya. Tsaka hindi pa ba siya nadala kay kuya? Kita nang napakahirap ng buhay na kuha pa magpabuntis ng maaga. Huwag ka namang magsalita ng ganyan sa kapatid mo. Sinabi niya na hindi naman niya sinasadya. Basta na lang daw nangyari. At naniwala naman kayo. Oo, kasi... Huminahon ka lang, nak. Nagsisisi naman yung kapatid mo eh. Paano nga ba ko hihinahon hindi pa nga nakakaahon yung pamilya natin sa problema ni kuya, dumagdag pa siya. Buti sana kung pananagutan siya na nakabuntis sa kanya, di sige, congrats sa kanila. Ayun na nga yung isa pang problema. Bakit po? Tinakbuhan siya ng pesteng lalaking nakabuntis sa kanya. Yan ang nga bang sinasabi ko. Hindi raw alam ng kapatid mo kung saan hahanapin yung lalaking yun. Kasi naglaho na lang daw na parang bula. Kaya nga awang-awa kami sa kanya. Lalo na't para siyang masisiraan ng ulo. Sira ulo talaga siya. Lumina naman. Hindi niyo ako masisisi. Kasi nakikita ko na naman na magiging kargo na naman natin yung magiging anak niya. Pamangkin mo naman yung bata, anak. Alam ko po, pero hindi niyo talaga ako naiintindihan. Kung sa inyo okay lang na nabuntis nang hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral yung kapatid ko, pues sa akin hindi. Bata pa siya para magkaanak at nag-aaral pa siya. Ang lakas manghingi ng baon at pera para makasali sa contest, tapos ang Eddie magpapabuntis lang din pala. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa pamilyang to. Konting-konti na lang. Masisira na ang ulo ko. Papadudot, hindi niyo ako masisisi kung ganon ang naging reaksyon ko matapos kong malaman na nabuntis ng kung sinong lalaki ang kapatid ko. Alam naman kasi natin ang posibleng mangyari sa oras na magkaanak na siya. Nangihinayang lamang ako sa future niya lalo at may potensyal naman ang kapatid kong yon. Pero alam ko pa rin naman na wala akong kapangyarihan para makita at diktahan ang hinaharap ng isang tao. Sa ngayon ay pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat at hindi ako napapagod na magdasal na sana'y bigyan niya pa ako ng lakas para makapagpatuloy. Nahihirapan na kasi akong mahalin at pakisamahan ang sarili kong pamilya, lalo na at pakiwari ko ay para akong kandilang nauupos. Malapit na akong maubusan ng maibibigay, kaya anumang sandali maaari akong bumigay. At ayoko namang mangyari yon. Sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin kung ano ang dapat kong gawin sa kinakaharap kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Thank you in advance sakaling mapili po ninyong i-ere ang aking istorya sa inyong istasyon. God bless and more power pa sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Lumina. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya.